Okay? Ngayon, ito naman po, puntahan natin itong sa kaso-kaso ng Robles na sinasabi nila rito. Ito ay una na nating narinig noon pang panahon na tawag dito. Narito si TP. Dati, di ba? Pinaliwanag na rin ito ni TP. Kaya nga naisip ko, sabi ko, teka, naalala ko yun kalkalin ko yun. Kasi Maharlika po, ang unang-unang nagngangaw-ngaw dito. Ah, Sabi rito, nakasuhan daw po, former LRT officials were accused of being partial. May pinanigan daw po kasi sila. Yung tawag dyan, etong sila Robles daw, merong contractor na nagpo-provide ng janitorial services ay noong 2009. Tapos, yung mga empleyado na supposed to be ay nasa 321 janitors daw po, no? Ang nasa payroll kumbaga, pero ang pumapasok po doon nasa nasa 200 lang kung di ako nagkakamali. Ang link mamaya makikita ninyo. Nalagay ko diyan. Okay? So ngayon, ang sinasabi nila, nalulugi daw po ang gobyerno ng 12.8 million pesos noong 2009 pa lang ito. Panahon po ito, Nino. Yan, ni Gloring. Okay? Ngayon, nitong kailan po sila kinasuhan, 2016 kung na nagkakamali, mga bandang ganyang petsa. Panahon ni Pinoy. Ang problema nung panahon ni Pinoy, yung mga pagsasampa-sampa nila ng kaso, kahit na sablay ang mga ebidensya nila, basta't may maisampang kaso, masabi lamang na sila ay anti-graft. Yung imahe nila, yung legacy, sasampa nila. Total, it will take long years bago po ito mapasinungalingan. And ito po yung nangyari dyan. Okay? So sabi rito, decision po ng Sandigan Bayan. Okay? Inakwit po sila. Kailan? 2 years later. Okay? Sabi rito sa 18 page daw po. Yan. Sabi diyan, considering that there is no conclusive evidence. So ibig sabihin, yung mga ebidensya nila na sinasabi na 321 janitors yung hinire, pero nasa 200, mahigit lang, 225 lang yata yun. So kumbaga merong ghost employees. Ghost employees ang ibig sabihin rito kumikita raw sila. Wala pong ebidensya na makakapag-conclude ang mga judges na totoo nga na mayroong ganong klaseng ghost employee o ganong bilang na ghost employee. Sabi diyan, to establish that the 321 janitors were agreed upon. The monthly, sinasabi nila rito, wala raw pong conclusive evidence na mayroong ganong klase na kontrata na 321 ang hinire. Tapos ang pinagtatrabaho nasa 200 mahigit lang. Yan, ang monthly payment daw po ay 3,373,805.51 Yan yung allegation nila. Na binayad raw po sa joint venture yan, para sa serbisyo ng mga to. Kahit na hindi naman ginawa ng iba. Ngayon, sabi dito, further one of the prosecution witnesses na po ito meron din daw po itong testigo nila mismo nila Pinoy, nung administrasyon nila, meron daw po itong sariling computation na hindi po nagtutugma dun sa amount na sinasabi. The prosecution's own evidence conflicts with the allegations in the information and is therefore not to be given any credence. The court thus has no recourse but to grant the demurrers filed by the accused as there is no sufficient evidence. Mga kababayan, ang sinasabi pa criminal case kasi yan Sabi rito, there's no sufficient evidence to prove their guilt beyond reasonable doubt. So, hindi po ito technicalidad. Sabi ko nga kung ikaw ay na-absuelto because of technicality, pwede pa rin natin sabihin may ginawa kang katarantaduhan. Pero, pag ikaw ay nakalusot because of lack of sufficient evidence or conclusive evidence, ibig sabihin,
Paninirang puri lang sa iyo yan. Attacking, hindi maganda yan. At pwede mong balikan yung mga taong nag-akusa ng mali sa iyo. Bakit? Kasi naman walang katotohanan. Pag wala pong ebidensya na nailatag sa korte, wala po itong katotohanan. Pero kung merong ebidensyang nailatag sa korte, pero na technical, paano yon? For example, na-acquire yung ebidensya, pero labag yung pag-acquire nito, labag po yung statement na kinuha sa tao, kinuha yung statement, kunwari sworn statement, pero wala namang abogadong kasama. So, labag po yun sa rules ng korte. So, hindi po yun pwedeng tanggapin. Ang tawag yan, inadmissible in court. So, merong ebidensya na nanumpa yung tao, na kailangan na talagang totoo yung nangyari, pero ang problema dahil hindi po nasunod ang procedure, technical. Diba? Hindi tinanggap yung ebidensya. Yun lang yung magiging ebidensya na technical pa. Dismiss ang kaso. Pero, hindi po nangangahulugan na hindi niya ginawa. Nakita nyo? Lalo kung matibay ang ebidensya. Tapos, ang mangyayari, sasabihin, na, tawag dito, hindi tinanggap dahil na technical, ay lalo kong mabigat yun ang magsasabing totoo. Pero ito ang sinasabi rito, yung bintang laban kina Mel Robles, wala pong katibayan. Ang prosecution mismo, ni testigo nila, may sariling computation. Lahat ng mga ebidensya, kailangang dumaan sa testing ng korte. Di ba? May cross-examination yan. O ngayon, nung nakwenta, hindi nagtutugma doon. May kailangan beyond reasonable doubt. Ang ebidensya, solido talaga. Airtight evidence dapat. Di ba? Kaso hindi, sablay. So yan po yung paulit-ulit na ginagawa nilang paninira. Yung sinasabi naman ni Attorney Harry Roque na may kaso raw sa ngayon, well, wala akong mahagilap na kaso Sana, total abogado siya, Marites, dapat siya na nagbangggit ng kaso. Diba? Diyos Mariosep. Gusto nilang pabagsakin ang etong mga tao dyan sa PCSO. Hindi ba sila natutuwa, mga kababayan? And I'm calling out Senator Amy Marcos. Hindi ka ba natutuwa na palaging maraming nananalo? Ibig sabihin, palaging maraming nagiging milyonaryong mga Pilipino? Hindi ba kayo natutuwa nun? Bihira. At saka kung talaga namang sabihin natin merong piniki dyan ng pagkapanalo, sa tingin nyo piniki, i-verify nyo. Puntahan nyo, magdala kayo ng mga taga-media, ng mga abogado, magdala rin kayo. Kasi kaya naman ninyong i-blur yung mga pangalan ng mga tao na nakalista roon. Pwede nyo namang i-verify yung mga yan. Imposible naman, di naman tanga siguro yung mga taga-PCSO na itong nanalo, kunwari nanalo si Johnny Dabaguer. Sana mangyari? Sana mangyari? Nanalo kunwari si Johnny Dabaguer. Tapos kukunin ko na yung pera ko ngayon, bibigyan ako ng cheque. Sa tingin niyo hindi magpapapicture sa akin yung mga yan? Sasabihin ko pa yung please subscribe. Diba? Sabihin ko pa sa kanila, huwag yung pag-iingay ito diba? Ngayon, kukunin siyempre nila, pruweba na ako yon, ticket ko. Okay, pagkakuha ng ticket ko, di ba sinasabi nga nila kung saan nanalo? Pwede niyong puntahan mismo yung lugar. Meron silang isang ticket na pinakikita na alas 7 ng umaga, bukas na. Hello? Yan pong mga lotto outlets na yan, iba-iba yan. Kung sa mall, susundan mo yung mall hours. Pero kung yung sa mga katulad ng mga ganitong lugar naming squatters area, yung may-ari pwedeng magbukas ng maaga. Kasi maraming pumapasok sa trabaho, dumadaan para magtaya. Kaya alas 7 ng umaga bukas. Tapos magsasara sila, let's say 3 o'clock, o kaya magsasara sila 5 o'clock. Nasa may-ari po yan, nasa franchise po yan ng lotto outlet. Anak ng baka. Meron ng lotto outlet dito sa amin Alam niyo kung kailan po lang po bukas. Bukas lang po yan kapag trip ng may-ari, doon lang siya magbubukas. Pero pag hindi niya trip, sarado. Meron naman doon sa may palengke namin, lang yan, palaging noon break. Alas 3 na ng hapon, noon break pa rin. Ay, nako, Senator Amy Marcos, isa ka rin. Diba?
may law background pero hindi rin ginagawa ang procedure, i-verify ang info bago dumada. Eric, hindi kaya siya ang ano, ang uh, tawag dito, source ni Eric. Maria Joseph. Ayan maliwanag po mga kababayan. Yung kasong binabanggit nila, bakit nila inaatake itong PCSO? Kasi magaling yung nandyan sa PCSO. And besides, wala pong pera na nanggagaling sa buwis ng taong bayan ang ginagastos dyan sa PCSO. PCSO pa ang nakakatulong sa mga programa ng pamahalaan. Diba? Naalala ko ng panahon ng ating Pangulong Duterte, may mga sugal dyan na sinuspindi ito. Pero ano ho nangyari? Hindi ba't kalaunan binuksan din? Bakit? Kasi naramdaman nila, punta na revenue nga pala to. Oh. Isipin nyo na nga lang ito, 44.9 billion, 53.25 billion ang target nila last year. Dyan sa sales. So ilan po dyan yung kalahati niyan mahigit, yung 55% pambayad sa panalo. Sabihin man natin na baka sa araw-araw wala nang maipambayad yung mga yan. Mga kababayan, kalokohan yan. Kung sabihin natin bumagsak ang sales ng PCSO, no? Magpapasahod po, magbabayad ng panalo ang PCSO kahit siguro 100,000 na lang o kaya kahit na sabihin natin na 250 pesos na lang. Kasi lahat po yan nakadepende sa kita nila. So sinisiraan nila ang integrity ng PCSO para po masira ang gobyernong ito sa mga taong nangangailangan ng tulong pinansyal. Hindi ba mga oh my goodness mga kababayan. Alright, so tingin tayo